Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nguni at si Magdalena sa libingan ay tumira. Pumasok, tiningnan niya si Jesus ay di nakita, luhay ba ang kapara sa pagtangis at pag-uwang ni Magdalenang may lumbay at siyang ay nilapitan ng isang anghel na mahal binatit pinangusapan ng anghel sa kaniya, babae ay bakit baga ngayon ay tumatangis ka at di isa man magbawa ang pighati mo't balisa. ang itinugo na lamang ni Magdalenang timtiman, ano't di ko'y kalumbay, ang puong ko'y pinagnakaw at kung saan inilagay. Halos di natatapos pa ang sabi ni Magdalena. Lumingon ay may nakita isang tawa na nagbadya at nangusap sa kaniya. Itong taong nangusap, babaeng lubhang mapalad, ano't ika'y umiiyak, sinong iyong hinahanap, gayon na ang iyong sindak. At hindi nga napagsino ni Magdalena si Kristo. Ang isip niyang totoo ay ang kausap na tawag do'y isang Hortilano. Nangusap si Magdalena, Maginoo po aniya, kung ikaw po ang kumuha sa puon ko't aking sinta, sa akin po'y ipakita. Sagot ni Jesus ay ito, Maria, ako ay tingnan mo, hinahanap mo ang sino ang puong. Ang puso ni Magdalena, dito na nga naligaya, Maestro ko po aniya, sa akin pahagkan mo na ang mahal mong ang paa. Ngunit hindi tinutulan nitong maestro ang manaan niya'y hagkan
para ninyong unang araw ng di siya namamatay. Huwag mong hagkan, aniya, ang paako Magdalena, at di ako nanakyat pa sa Diyos ko't Poong Ama, puno ng tuwa't ginhawa. Ika'y manaw at iyong pamalitaan. Ang apostoles kung tanan, ako'y sabihing nabuhay sa iyong kasalitaan. Nawala kapag karaka, si Jesus ay di nakita. Nalis naman si Magdalena, halos lumuha ang mata ng tuwa't pagkaligaya. Nang dumating na sa bayan, nagkuwan sa apostoles na tanan, at ang mga babaeng ilan sa kaniyang kaibigan. Ang dalawang disipulos na patungo sa Imaos, nag-uusap na tibubos. Doon naman ay si Jesus nakisabay, nakisunod. At nangusap na marahan, aniyay kung anong bagay ang inyong mga usapan. Bakit kayo'y nalulumbay dito sa gitna ng daan? Sumagot namat nangusap, disipulong si Cleopas, at di mo natatalastas. Ako ang nanggigilalas ng kababalaghang lahat. Ano yaon ani Jesus? Si Cleopas ay sumagot, di mo baga natatalos na iyong anak ng Diyos ay pinatay ng Hudyos? Yaong propetang mabait, laki sa bayang Nazaret. Ito nga'y siyang piniit, kusang binigyang sakit ng Hudyong malulupit. Nang siya'y nabubuhay, ipinangakong matibay, kahimat siya'y mamatay, maguli ring mabubuhay sa loob ng 3 araw. Sa kaniyang Bible diyan. araw na tadhana niya,
wala pang mapagkilala sa pangako niyang una, kaya kami nagtataka. Ang tugon ni Jesucristo, o mga mangmang na tao, dupok niyang loob ninyo, di maniwalang totoo sa mga propetang santo. Kung kahiman at mawala ang langit, sampo ng lupa, ngunit hindi masisira at hindi magkakabula sa Diyos na mga wika. Sa gayong pag-uusapan, natapat na nga sa bahay na kanilang tutuluyan. Si Jesus kunwa naman magpapatuloy sa ran. Piniging kapag karakan ng dalawang magkasama, sapagkat nagabihan na, pumayag din at tumira si Jesus na sa kanila. Nasidulog nga sa dulang silang tatlo'y nagagapay. Agad nga hinawakan ni Jesus yung tinapay kaniyang pinindisyonan. Ay ano'y nang mabindita, piniraso kapag daka, iginawat sa kanila. Niyon lamang nakilala si Jesus, niyong dalawa. Wala na nga at naparap na din nila na malaya. Doon nangingiglahanan, sila ay nangapamang itong himalang nating Si naan. Jesus, ayaw na nila, hindi natin nakilala. Habang daay kasama pa, at kausap natin siya hanggang sa bahay na Agad nipa. nang natindigan ang paghapon ay iniwan. Nagbalik na pa sa bayan, pawang pinamalitaan ng apostoles na tanan. Amin na nilang nakita ang maestro natit ama, na totoong nabuhay na. Aming nakausap siya at tuloy nakasalo pa. Sa gayong pag-uusapan ay kaginsa naman ang pintong nasasarhan. Si Jesus ay kapagkuhan pumasok na ng tuluyan. Binati kapag karakan ni Jesus
silang lahat na ay aniya mga oya. Ang bati ng pong Ama, sumainyong kaluluwa. Ay, huwag matakot mga katoto ko tirok. Ako nga yung si Jesus. Ngunit nga walang loob ang lahat ng disipulo. Muli namang nagsasaysay itong maestrong maalam. Ano't kayo'y namamaang pawang nahihintakutan, anong inyong kaisipan? Ngayon ay tingnan niya ang kamay at 10 paa at nang inyong makilala na ako nga at dili iba ang maestrong nakasama. Ngunit at nangapamang sila at nangatilihan, binati sila kapag kuwan. Kung kayo'y mayroon diyan ating sukat, mahapunan. Ang sagot nga ni San Pedro, mayroon po, maestro ko. Kung gayon, anitong berbo, hayon at ihanda ninyo ngayon sa oras na ito. Agad na ngang hinainan ng isda at isang tinapay at konting pulot pukyutan. Humapunap kapag kuwan itong maestrong maalam. Nang makakaing matapos sa kanila iniabot, ang nalabi pa'y sinimot. Saka nangusap si Hesus sa mga katututero. Nangagiliw ko aniya irog ko't mga kasama. Ngayon nga ni nasunod na lahat kong ipinagbadya ng panahong una-una. Katampatan ng matupad kay Moises na mga atas, hula ng mga propetas, at sa Salmos nasusulat daratnin kong mga hirap. Sapagkat talagang utos ng Ama ko't Poong Diyos, naganap na at natapos, at nasunod ng tibobos ang pagkalarat, pagsakop. Sa hinipan ni Kristo, mukha ng mga katoto. At ang winika'y ganito, ngayon at tanggapin ninyo yaong Espiritu Santo.
sino mang inyong kalagan sa tali ng kasalanan. Dito sa mundong ibabaw ay kakalagan ko naman doon sa langit na bayan. Ang di magsising totoo at hindi kalagan ninyo. Sa sala rito sa mundo, di naman kakalagan ko sa kalangitang imperyo. Nang ito'y maipangusap ni Jesus nawat sukat at ang linisang alagad para parang nanggilalas katuwa ay dilihamak. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ng mag-aawitan ng mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay tinipon
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Buong puso, buong isip, buong lakas, iaalay sa'yo. Aking tinig at ang himig, magpupuri sa dakilang ngalan mo. Aming Diyos buhay, ay alay ko. Banal at kalugod-lugod sa'yo, pagkat walang magagawa kong hiwalay sa'yo. Ang mithi ng aming puso, manatili sa kalooban mo, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Buong puso, buong isip, buong lakas, iaalay sa'yo. Aking tinig at ang himig, magpupuri sa dakilang ngalan mo. Aming Diyos buhay, ay alay ko. Banal at kalugod-lugod sa'yo, pagkat walang magagawa kong hiwalay sa'yo. Ang mithi ng aming puso, manatili sa kalooban mo, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kapitulo 12, versikulo 28 hanggang 34. Ang pinakamahalagang utos. Narinig ng isa sa mga eskribang naroroon ang kanilang pagtatalo. Natanto niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseyo. Kaya't lumapit siya at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon ng ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon ng mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika na eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba, liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, ng buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya,
malapit ka na mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpala